At syempre, proud ako dahil nakarating na naman po ang inaasahan po ng lahat, lalong-lalo na ng mga taga Batangas. Naku, mabuhay kayo, swerte nyo. At narito po ang ating founder ng Puno Sagip Buhay, Sir Patrick Roquel. Yes, Yan. Good morning. Good morning, sa inyo sir. lahat, sa mga nakikinig at saka napapanood tayo, di ba? Ay, Sa Channel opo. 23. Aliw, Channel Miss Juvie, 23. salamat at nag-guesting na naman ako muli Opo, dito. Di ba? pasensya na po kayo. Gusto ko nga lagi eh. But anyway, alam niyo po, unang-una yung pasasalamat sa akin dahil talagang malaking tulong po ang ginagawa ninyo sa Puno Sagip Buhay. Ito po yung magandang gawin sa buong Pilipinas, actually. Yes. Meron po kayong mga proyekto na ginagawa ho. Bagamat hindi naman kayo taga-gobyerno, no? Alam niyo, dapat lahat ng mga gaya ninyo, dumami kayo na dumami. O bakit kaya kailangan dumami kayo? Pakipaliwanag nga po. Yes, alam mo, yung Puno Sagip Buhay, that is an advocacy project, no? I plant, I share, I save community. Yes. Okay? Nagsimula kami doon sa pagtatanim nga ng mga halamang gamot, kagaya ng lagundi, Opo. no? Ngayon, yerba buena for pain, no? Yeah. Kaya nung nakita namin to, since halamang gamot to, tagang napatunayan na may mga pag-aaral dito. Ang mga dalubhasang doktor natin from National Institute of Health Ayun. at saka Institute of Herbal Medicine ng Pilipinas, no? Opo. At yan ay pinopondohan niya ng ating gobyerno, ng Department of Health, dahil isa siyang batas. Okay. Yung RA 8423, Okay. yung kung saan, at saka yung Traditional Alternative Medicinal Act of 1997. Wow. So isa law. Galing, diba? yes. Now, having this, kailangan natin palawakin yung awareness tsaka yung information na talagang bumalik ang mga tao sa traditional na paraan para sa paggagamot. Nang sa ganon, bumaba yung ating mga gastos lalo na pagka na hospital tayo. Kasi pagka ang halamang gamot na kahalintulad ng mga Western medicine, pwede mong siya sa gamot, for example, lagundi, cough and asthma, pwede mo siyang isama rin sa ibang gamot na ibinigay sa iyo at prescribe ng mga doktor. Mas mabilis ang inyong pagaling. Diba? Hanggang sa later on, nababawasan na yung mga medicine na nababawasan na yung mga itinitake ng mga tao. Opo. At ang kagandahan pa dyan sa natural plants, hepatoprotective. So, hindi maapektuhan yung itong ating mga liver na siya yung ating tagawalis ng mga dumi ng ating katawan. Opo. O, kung marami kang medicine na iniinom, paano na? Ayun. Okay, so, yun ang makakailangan ng halamang gamot na talagang may mga studies na yan. So, ano pa? Dahil dito, nagtatanim tayo, malawakan yung ating pagtatanim na nakakatulong tayo sa mga farmers natin. Opo. Na sila yung mga talagang, sabihin ko sa iyo, sa mga farmers namin sa Batangas, tuldok lang ang alam nilang ipirma. Oh, grabe. So paano ka makakatulong sa taong hindi nag-aral at saka grade 2 or hanggang elementary lang ang natapos? Opo. Diba? Na ang anak nila, posible, yun din ang mga pwedeng mangyari. Okay? Kaya itong Puno Sagip Buhay, I Plant, I Share, I Save Community, ay nakipag-unayan sa Makati Golden Lions Club, no? Kung saan nagkaroon kami ng partnership at sabi ko nga, lahat ng project namin, dadalhin namin na magkakasama kami. Opo. Kaya nasa Makati Golden Lions Club ako right now. No? Ayun. At through that, no, yung aming mga possible fundings, yung pagtutulungan, makakarating kami sa different places. Kami nagsimula sa District A1, A2. No? Opo. That's meaning to say, yan ay yung Pilipinas na A2 ang tawag sa amin. Opo. Okay, now, given that, 301 A2, given that, no, since nasa Batangas area, nasa Laguna, hanggang Mindoro, Bicol ang aming area ng District 301 A2. So, nakarating kami dun sa Fisher Folks ng Calatagan, Batangas. Kung saan itong Puno Sagip Buhay, with the Makati Golden Lions Club, nandun na kami na tumutulong kami sa mga Fisher Folks na magkaroon ng hanap buhay. Ayun. Kung saan nung galing kami nakarating nun. ni Dr. Eileen, siya ay past president ng Lions Club. At Hello, ako'y- Doc. At ako ay Doc Elin. president right now Ayan. ng Makati Golden Lions Club. Opo. No? Nakipag-ugnayan kami sa mga community ng Sitio Dos, no? Yung Sitio Aquino, Barangay Dos. Kung saan itong isang pamilya na ito, yung community na yan, Yes. pag wala silang hanap buhay sa dagat, nangingisda or dahil bumagyo or nagkaroon ng problema, walang turista na sumasakay doon sa mga balsa nila. Opo. So,
nagpunta kami doon kung paano kumbaga palalawakin yung aming service project na matulungan ng mga community people, Ayun. yung mga fisher folks. Pero at least na yung solusyon ng problema ng gobyerno, ba, sinagot nyo, ha? Hindi Parang naman. ganun? Maliit lang, kumbaga, bakit ba? May part kayo. Part at least lang. may part Kasi kayo, yes. Sabi nga ni Mother Teresa, kung naniniwala tayo sa Opo. mga quotations niya, di ba? If you cannot feed 100, just feed one. Ayun, at least, di ba? At least may natulungan ka May isa. natulungan kang kung isa, isang 100 million na Pilipinos nagtulungan. Isa po ako sa volunteer doon. Oh, di ba? Ni Mother Teresa. Sa Oo. ano. So, sabi nga, if you cannot feed 100, just feed one. Okay. Hindi kailangan marami tayong tinutulungan. Ang kailangan lang is maiangat natin yung kabuhayan ng isang tinulungan natin. Pero Sir Patrick, can you imagine ilang milyon lang tayo. But, kung isa-isa lang, na bawat isa may responsibility, Lahat magkakatulungan. lahat Lahat mapapakinabangan diba? tayo. Kagaya nung ginawa namin dito sa Calatagan, Batangas. No? Opo. Alam natin na tourism area na yung Calatagan because of the balsa. Okay. Yung mga floating cottages nila. Yes. Meron diyang 1,000 floating cottages of which 750 lang nagsasakay ng mga turista. Yes, okay? yes. Now, ang question is, kung walang turista, wala silang hanap buhay. Ayun. Diba? Dito sa tinatawag nilang Little Boracay. Opo. Tumulong tayo, nagbigay tayo ng dalawang balsa dyan na sila ang nagmamayari. Opo. So, ngayon, pag hindi minanage yan at naturuan sila na mag-right accounting, paano yung, alam mo na yung balsa made of bamboo, Opo. made of wood. Oh. In 3 years time, masisira lahat yan. Oh, So, kung hindi sila nakaipon, paano yung pagpapagawa nila? yung Paano mo masusustain yung kanilang livelihood doon? Yung kanilang, para maintenance yung kanilang trabaho bamboo, doon. no? So, you have to take care of these people so that sustainable business nila, you have to partner with them, teach them how to yung right accounting, right saving, di ba? So, until that stage, kailangan natin gawin, kailangan Yes. natin tulungan. Okay. Natutuwa po ako sa inyo kasi at least makita kayo sa ginagawa ninyo ng mga nasa gobyerno, lalong-lalo na yung mga lungsod, 'di ba? Yung mga namumuno sa lungsod, pwede naman nila kayong gayahin 'di ba? Kasi hindi kayo madamot hindi nyo tinatago yung sikreto nyo 'di ba? Actually, kagaya nga sa Lions Club, no? Opo, Makati yes. Golden Lions Club, kung saan ako belong, no? Meron kaming mga service projects on 8 global causes. Yes. Andyan na yung humanitarian. Ayun. Tumutulong tayo sa mga community Oo. members natin. Okay. Andyan na tayo sa mga childhood services. Opo, no? opo. Kung saan, meron tayong mga library projects, no, na ginagawa sa Jacobo Sobel Elementary School. Wow. Na kung saan itong August 23, naaprubahan tayo ng National Bookstore Foundation at saka ng SM Care to donate yung mga new books sa mga kinder to grade 6. Ganun I po. hope ma-improve natin yung kanilang library, no? This August Okay. 23. Lions Club din natin yung Vice Mayor diyan, si Vice Mayor OG. No? On top of that, yung mga pumapasok na mga bata dito, usually anak ng mga fisher folks na tinutulungan natin na nagkakaroon ng yung tinulungan natin sa pagbabalsa. Ayan. So yan yun. Kagaya nung dumating tong si Karina. Ayan. Di ba? yan, Wala silang hanap buhay. Yung ibang Opo. mga balsa doon, tumaob. So talaga nangailangan sila ng tulong para, makakain sila, magkaroon sila ng konting food, no? Kaya up to that extent, namimigay tayo ng mga goods. ng mga Ano po yung ginagawa nyo rito? Every month or every week? Actually, usually every month na yan. Kasi hanap buhay na eh. Regular na. No, from the balsa Wow. to, kaya nga ang ginawa kong project is basa at balsa. Opo. Tinutulungan natin yung mga parents na as mga fisher folks for the balsa nila na hanap buhay. Aha. And then yung mga anak nila para hindi, magkaroon ng aspiration, ma-motivate sila mag-aral, in-improve natin yung kanilang library. Opo. Doon sa Galing. public elementary school. Yeah. On top of that, kung walang hanap buhay sa dagat, di naglagay tayo ng maliit na franchise store, no? Kung saan ang mga helper dyan are all lifeguards. Ayun. Yung mga nandyan sa Calatagan area na may hanap buhay sila pagdating sa delivery service ng food, mismo sa lugar kung nasaan ang mga public schools, no? So yun, so may tuloy-tuloy yung hanap buhay nila on a daily basis. Hanggang Monday to Sunday yan. So yan ang ginagawa ngayon ng Lions Club dyan, na kung saan yung mga aming mga project nga, sinasabi natin global causes like Vision
vision awareness, ma-implement natin dyan. No? Baka meron mga childhood cancer, maghahanap kami ng mga bata na matutulungan. Oh. Okay? Sir Patrick, doon ba hindi inabot ng sobrang pagbabaha na kagaya nangyari dito sa Metro Actually, Manila? tumaas ang tubig doon sa Kalatagan. Kung saan, wala naman masyadong nasira kasi talagang ang mga bahayan naman ay nasa taas ng island. Opo. Parang cove yan eh. Parang sa ano lang, sa Naka-cove kalsada na sila, lang. yeah. At saka lagi mainit dyan kung tutusin. Pero dahil sa malakas ang pag-ulan at ang hangin, yung ibang wala talaga nagpi-fishing, wala talagang hanap buhay sa dagat. Pinahinto ng Coast Guard lahat yung mga hanap buhay nila sa dagat, di ba? Kaya totally wala silang napakinabang doon sa araw na meron kasagsagan ng typhoon. Alam mo, Sir Patrick, natutuwa po ako sa inyo kasi habang humahaba ang buhay mo, mas marami kang nagagawa, no? At habang humahaba rin ang buhay mo, maraming tao ang nakikinabang sa pagpapala mula sa inyo. Yon. Pagka may blessing kang na-receive kay Lord, Opo, di ba? Nakakatuwa, ano? Life is a mission. Yes. We don't have to, kaya nga sabi, di ba, you have to love your neighbors as you love yourself. Of course, unang-una na si Lord, di ba? Yes. So we offer it everything to God. Kaya itong mga pagtulong nito from the heart, hindi lang sa picture, Opo. hindi lang sa, kung pwede nga wag magpakita eh. Opo, But of course, kailangan maintindihan ng tao na ginagawa natin ito para, mag-magnify natin yung mga magandang tulong sa kapwa. At itong mga kapwa naman na tinutulungan natin, hindi lang tanggap na tanggap. Opo. Dapat magkaroon din sila ng paraan nila na maghanap buhay. Yes. Alam mo, Sir Patrick, nakakatuwa kasi hindi na ako nakapagbati, no? Nawala na yung greetings ko. But anyway, napaka-importante na marami tayong mabahagi na ng ganitong impormasyon. Kagaya po ng ginagawa ninyo, walang nagbabayad sa inyo, walang sumusuporta sa inyo, kayo pa nga yung nagbibigay at gumagastos. Pero yung ganitong klaseng kalakaran, ito po'y nakakatuwa. Una-una, kung ito'y gagawin sa buong Pilipinas, no? Yung puno sa buhay na iisipin natin mindset na natin na ang pagtatanim ng puno ay napakaganda kasi ito nga po'y nakakapagsagip buhay. Yan. Yes. Yan. At hindi lang yan, Sir Patrick, is there any particular, nabanggit mo na nga pala kanina, no? Kung ano yung mga punong importante para sa iyo na nakakatulong. At not only that, nakakonsentrate ka ba ngayon sa Batangas? Actually, Is that so? No. hanggang Iloilo, nandun tayo, Visayas area. Okay. Wala pa ako sa Mindanao. But Opo. basically, marami nang tumatawag at nagpapatulong na paano sila matutulong Ayan. doon. No? Opo. But of course, sabi nga natin, dito lang sa Luzon, napakarami ng dapat nating matulungan. Yes. At alam mo, yung puno sa gibuhay, ilan lang kami dyan. But Opo. what's important nga, dahil sa pakikipag-partner with the Lions Club, buong Pilipinas yan. Yes. At saka mga Lions Club, yung mga different organization na yan, yung different club na yan, marami yan sa buong Pilipinas. Kaya tumutulong din sila, kanya-kanya kaming tulong. Opo. Even nga dito sa 3018, sa aming district, no, na A2, maya ang tulong niya, halos everyday, marami kaming ginagawang paraan para tumulong sa kapwa. Okay, at syempre ngayon po ay pagkakataon na natin, Sir Patrick, na magpapasalamat po ako sa mga naka-duty na nandiyan dyan. Sa ngalan pa rin po ni Sir Patrick Roquel, of course ni Attorney Perdy Topacio, ang ating may-ari ng programang ito. Ayan, ako po si Juvie de Guzman nagsasabing, I love you all, guys. Thank you so much. Ang oras, alas 11:59 ng umaga. Yahoy!